Okay, magandang gabi po sa ating lahat at live po tayo para po sa ating midweek service mga kapatid na supposed to be ay andyan po kami sa Kandun ngayon para sa ating midweek service at prayer meeting, pero matin po kami ng seminar kanina ng School of Tomorrow, yung Blitz na tinatawag para sa mga hindi makabasa, ano ho. So maganda po yan na ministry. Okay, so kaya dito lang po muna tayo. Salamat sa Panginoon dahil meron pong online. Kahit nasan tayong lugar, pwede po tayong mag-worship sa ating Panginoon at matuto ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya at tayo po ay manalangin as we read our text. Akilang Diyos, pagpalain niyo inyong salita na aming pag-aaralan ngayong gabi. Tulungan niyo kayo maunawaan ito. At may mapulot po kaming prinsipyo at mensahe ninyo. At pwede naming may apply sa aming buhay Kristyano. Patawad Ama sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Matthew chapter 21 verses 18. Ano po? Hanggang 27. Now in the morning, as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon. So, kita natin ang Panginoon ay nagutom po. Gusto niyang kumain at nung nalapitan niya po para tignan ang fig tree, wala pong bunga. And sabi ng Bible, he came and found nothing thereon but leaves only, mga leaves lang, dahon. And said unto it, let no fruit grow on thee henceforward forever. So wala nang bubunga, hindi ka na mabubunga. Kumbaga ito po ay yung pag-curse ng Panginoon doon sa fig tree na hindi na mamumunga. And presently the fig tree withered away. So agad-agad ay yung fig tree ay nag-withered or so nag-withered away, the Bible says. And when the disciples saw it, they marveled, saying, how soon is the fig tree withered away? Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, take note po of the word, if ye have faith and doubt not. Pag meron kang pananampalataya at hindi ka nagduda, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, he shall be done. So, pag may pananampalataya ka, sabihin mo sa bundok ay be removed, mangyayari. And all things whatsoever ye ask in prayer, believing, ye shall receive. Yan po ang ating pong pamagat. Whatsoever ye ask in prayer, believing, paniwalaan mo lang, and ye shall receive. Okay? So, napakagandang talata po. Yang ganyan na lang po. Okay, so ito po ay yung withering of the fig tree kasi nagutom nga ang Panginoon. Pinuntahan niya, walang prutas at kundi mga dahon lang. Sabi ng Panginoon, simula ngayon at habang buhay, hindi ka na mamumunga. Okay, bakit? Kasi walang kwenta Kumbaga, tanim ka ng puno, wala namang bunga, so hindi mo makapakinabangan. Kumbaga kaya sabi ng Panginoon, simula ngayon, hindi ka na mamumunga. Okay? So, at saka sinunod ng Panginoon yung, kasi sabi ng kanyang mga disciples, kailan pa nag-withered away itong fig tree? Sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya, at kahit sabihin mo pa dyan sa bundok na yan, at umalis ka, ay aalis yan. So because of faith. Kaya tapos sinundan niya po dito na whatsoever you shall ask in prayer, believing, paniwalaan mo yan, and ye shall receive. And kaya ang pamagat po natin ay whatsoever you ask in prayer, believing, ye shall receive. Okay? So unawaan po natin ito. And again, sabi ng Panginoon, whatsoever. So anumang sabihin mo at pinaniwalaan mo ay ibibigay ng Panginoon sa iyo. Alright? So, when prayer is claimed, mga kapatid, and it shall be done unto Him.
kung ang panalangin mo ay claim mo, ay ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero, ang panalangin na pinagdudahan, kailanman hindi mo makakamtan ang answer sa iyong panalangin. Bakit? Ayaw ng Diyos ang panalangin na pinagdududahan. Alright? So kasi nanalangin ka pero pinagdudahan mo naman ang Panginoon kung kaya niyang ibigay or gawin, makapangyarihan siya, ay pinagdudahan mo ang kanyang omnipotency, hindi ibibigay ng Panginoon. Alright? So prayer without faith is not, kumbaga, hindi sasagutin ng Panginoon. Kaya nga, pag tayo po ay nanalangin, ay siguraduhin po natin na i-claim mo yan. Alright? At sabi ng Bible, ye shall receive. So a prayer that is not claimed ay hindi ring sasagutin according sa talatang ito, mga kapatid. Okay? So either you pray and claim it, or you pray and don't claim it. So if you pray and claim your prayers answered, marireceive mo yung prayer mo. Pero yung prayer mo hindi mo claim, kundi pinagdudahan mo, hindi mo makakamtan. Okay? Kaya nga, walang pinagkaiba po yan sa hindi nanalangin, pero sa nanalangin na hindi pinaniwalaan ang Panginoon, na sasagutin siya sa kanyang panalangin. Walang pinagkaiba po yan. Yung taong hindi nananalangin at yung taong nanalangin na pinagdudahan niya yung kanyang panalangin na sasagutin ng Diyos, ay walang pinagkaiba. Alright? So, kasi bakit? Yung hindi nanalangin, walang sagot sa kanyang panalangin. Pero yung nanalangin na pinagdudahan niya ang Diyos, na sasagutin ang kanyang panalangin, hindi rin sasagutin. Bakit? Nagduda eh. So, walang pinagkaiba po yun. Yung nanalangin at hindi nanalangin. Alright? So, kaya nga, ang issue po dito, mga kapatid, na itinuturo ng Biblia, according sa verse number 22, and all things whatsoever ye shall ask, in prayer believing, ye shall receive. So, believing, ye shall receive. So, in every prayer po na gagawin natin, believe it. Don't doubt it, but believe it. Ulitin ko po. In prayer that we do, mga kapatid, believe it and don't doubt it. Oho. So, paniwalaan mo yan. Kasi bakit? Ang Diyos ay makapangyarihan eh. He is omnipotent God, omnipresent God, omnipowerful God, immutable, unchangeable God. Oo, sabi nga ng Bible, is there anything too hard for the Lord? Wala. Lahat posible sa Kanya, mga kapatid. Doon nga sa isang Bible knowledge of the day natin, or our daily words of encouragement, di ba? Doon sa Ephesians chapter 3 verse number 20. Anong sabi? Ephesians chapter 3 verse number 20, sabi dito, now unto him that is able, God is able. Oo. To do exceeding abundantly. So, anong kaya niyang gawin? Exceeding abundantly above all that we ask or think. So, above pa doon sa iniisip mo. Abundant pa sa iniisip mo. Exceed pa sa iniisip mo. Kasi tayo po, pag nag-isip, ay pag inisip po natin, ay hindi natin, wala nang pag-asa. Sa isip natin. Alright? Pero sa Diyos may pag-asa. Sa isip natin hindi kaya. Pero sa Diyos kaya. Sa isip natin wala na. Pero sa Diyos meron. May pag-asa eh. Alright? So kumbaga mawawalan ka ng pag-asa kasi sa isip mo limitado eh. Wala na yata ang Panginoon. Hindi na yata sasagutin ito. O pababayaan na yata ako ng Panginoon dito. Parang hindi na ako tutugunin ng Panginoon dito. Sa isip natin. Bakit? Kasi limitado tayo eh. Kumbaga tao tayo, sa kaalaman natin sa buong mundo, gatuldok lang ang nasa isip natin eh. Okay, so lahat ng knowledge sa buong mundo ay ang nasa isip lang natin ngayon ay duldok lang yan sa kaalaman ng buong mundo. So paano malalaman ang mga lahat ng nangyayari sa mundo kung limitado, 'di ba? Oho, gatuldok lang sa information sa buong mundo. Pero ang Diyos, sobra pa sa information ng buong mundo kahit pa pagkatapos ng buhay na ito, yung mga prophetic timetable ng Diyos, yung rapture, yung
yung 1,000 years millennial kingdom, di ba? So yung eternity, alam na lahat ng Diyos yan eh. The beginning and the ending. Kaya nga sabi, Jesus is the Alpha and Omega, the beginning and the end. So alam na ng Panginoon po lahat ng mangyayari from the beginning to end. So sa atin, bukas nga lang hindi natin alam eh. Susunod pa. Mas lalo na. Yung next month, mas lalo na. Next year, mas lalo na. Hindi natin alam. Pero ang Diyos, mga kapatid, alam na alam niya yan. Kaya nga dapat lang po tayong magtiwala sa Diyos sa future natin eh. Magtiwala lang po tayo ng Diyos kung anong gagawin niya bukas, sa susunod, next week, next month, next year. At habang tayo po ay tumatanda, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Diba? Bakit? Siyang nakakaalam eh. Sabi ng Bible, He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So according to the power that worketh in us, sabi ng Biblia. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Hindi po sa sarili nating kaunawaan. Oo, hindi po sa pera natin, hindi po sa kapangyarihan natin, hindi po sa material natin, no? Okay? Hindi rin po sa position natin, hindi rin po sa education natin, kundi sa gagawin ng Panginoon. Ang buhay na ito ay nakadetermine sa kung ano ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. So, meron nga po akong kakilala, naging matagumpay naman, na hindi naman nakagraduate sa college, at kumbaga, drop out sa high school, di nakagraduate ng college, pero magandang kanyang ministry. Meron din yung maganda ang kanyang buhay. Bakit? Hindi nila kinalimutan ang Diyos. Hindi nila kinalimutan na ang bumubuhay sa kanila ay ang Diyos. Hindi master's degree or doctor's degree. Hindi rin po pera. Hindi rin po kayamanan at kapangyarihan. Kundi ang Diyos. Kaya pinagpala po sila. Kaya naging maayos ang kanilang buhay. Kaya naka-establish po sila ng godly family. At magandang kanilang relasyon sa kanilang pamilya, sa asawa nila at mga anak nila, sapagkat po, kinilala nila ang Diyos. Diba? So, He is able, mga kapatid. Kaya nga, kinakailangan po, pag tayo po ay nanalangin, panampalatayanan mo yung Diyos na pinapanalanginan mo. Maniwala tayo. If you pray, claim it. Alright? If you will pray and don't claim it, don't pray anymore. Bakit? Walang panagkaiba sa hindi nanalangin at saka yung nanalangin na hindi naman nininiwala at pinagdududahan ng Diyos sa kakayanan niya para ibigay yung pinapanalangin. So, short lang po ito. Patapos na po tayo. Ang nais ko lang iparating dito, yung sinabi dito, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. So, the issue is faith, mga kapatid. May ask you a question. Kung nag-pray ka ba, pinapaniwalaan mo ba yung panalangin mo o pinagdududahan mo? Hinihintay mo pa rin ba ang Diyos pag hindi pa ibinibigay agad or nagdududa ka na sa Diyos? Meron pong tinatawag na persistency in prayer. Di ba? So yung mananalangin ka persistent. Ano yung persistent? Maraming passages sa Bible na kinakailangan ng persistent prayer. Yung widow woman, nagpatulong sa unjust, tuloy-tuloy lang siya persistent hanggang tinulungan ng judge. Meron din naman yung isang friend na may bisita siya, nag-travel long journey at wala siyang maiset na pagkain at nag-pray po siya. Pumunta siya sa kanyang kaibigan, 12 night, midnight, bumangon ng kaibigan niya kahit hindi na sana po pwede kasi nakahiga na sila, nakatulog na sila. Pero dahil sa kanyang persistency or tuloy-tuloy, ay binigyan niya. Alam niyo yung persistent prayer, pagpapakita po yan ng pananampalataya. Yung persistent prayer ay sisignify po yan, mga kapatid, ng pananampalataya sa ating Panginoon. Alright? So kinakailangan po tayo po ay maniwala, manampalataya sa ating pinapanalanginan every time na tayo po ay nananalangin. Kasi kung hindi ka rin naman naniniwala, wala rin silbi. So, the issue is faith. Don't doubt it, but claim it. Okay? When you pray, don't doubt it, but claim it. Because the Bible says, whatsoever you shall ask in prayer, believing,
ye shall receive. Last statement na po, last illustration, tapos na po ako. Dito sa Bible po, meron pong parable dito, mga kapatid. Ay, merong may sakit. Meron pong may sakit na, kung hindi ako nagkakamali, ay bulag. At nakita niya ang Panginoon. Alright, so lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo at sabi niya, Lord, pagalingin mo po ako. Di ba? Anong gusto mo? Para makakita po ako sapagkat bulag ako. Gusto ko pong makakita. Ang sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Naniniwala ka ba? Sabi ng Panginoon, ay sabi ng blind man, opo Panginoon, naniniwala po ako na kaya mo akong pagalingin. Okay, simula ngayong oras na ito, magaling ka na. Yun, nakakita. Magaling agad. So I'm saying, the issue is yung faith. Alright? Kasi kung ang question, kaya bang pagalingin ng Diyos yung bulag? Yes, no doubt. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ang issue ay, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Oo. Kasi, ako, kaya ko eh. Kaya kitang pagalingin sa isang iglap. Kahit bulag ka, I can perform a miracle now if you just believe. So, no issue, no question sa Diyos. Kaya niya eh. Yung imposible, nagiging posible. Alright? Yung miracle, kayang ibigay ng Diyos yan. Sabi ko nga, if you place the impossible in the hand of God, that impossible becomes possible. Yung imposible, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Yung imposible na yon, magiging posible. Bakit? Nasa kamay ng Diyos na yun eh. Alright? So kaya nga po, walang question na kaya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ba naniniwala na kaya kitang pagagalingin? So sabi ng bulag, Panginoon, naniniwala po ako. Simula ngayon dahil sa pananampalataya mo, magaling ka na. So ano po yun? Ang issue po doon ay yung pananampalataya. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung pananampalataya sa ating Panginoon na kung ano yung trato natin sa Kanya ay magaling ka na, sabi ng Panginoon. Okay? Oo. Pero kung sabi niya, siguro Panginoon kaya mo, ay hindi gumaling yun. Bulag pa rin. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa nananampalataya ka sa akin na kaya kitang pagaling, simula sa oras na ito, magaling ka na. Sabi ng Biblia, immediately, nakakita po siya. Oho, immediately, nakakita siya. The issue is, kung meron kang hinihiling sa Diyos, may sakit ka, halimbawa, meron kang problema. Pag pinanampalatayanan mo, ang panalangin mo, at naniwala ka, katulad ng bulag na yon, ngayong ding araw na ito at oras na ito, magaling ka na. See? So the issue is yung pananampalataya po natin. The question sa iyo ngayon ay naniniwala ka ba pag nag-pray ka? Did you claim your prayer? You claim it or doubt it? Did you claim it or doubt it? So pag nag-pray ka po, kinakailangan paniwalaan mo. Sabi ko nga, sa Panginoon ay wala pong imposible sa Kanya. Kaya niya po lahat na ibigay. Kaya niya po lahat sagutin. Kaya niya po solusyonan lahat ng problema. Kaya niya pong pagalingin lahat ng sakit. Kaya niya pong i-provide ano man ang pangangailangan mo. Kayang ibigay ang iyong hinihingi. Kaya ng ating Panginoon na resolbahin ano man struggle mo. Yung kalungkutan mo, kayang palitan ng Diyos ng kasiyahan. Yung kahirapan mo, kaya ng Diyos palitan ng kasaganaan. Yung worries mo, kaya ng Diyos ibigay ang peace of mind. Yung struggle mo, kayang ayusin ng Diyos. Di ba? Yung puot mo, kayang bigyan ka ng Diyos ng kapatawaran. Oho. Di ba? Kinakailangan lang po i-claim natin yung ating panalangin. Again, our message is, whatsoever ye shall receive, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po lahat na nakikinig.
sa gabing ito, kahit po online ang aming midweek service ngayon, pero naniniwala po akong naging pagpapala pa rin po ito sa aming pamilya at relasyon namin sa inyo. Truly, Lord, when we pray, we don't doubt it, but we claim it and believe it because you are true to your word. Thank you. At patawad din po sa makukulang pakasala, pinupuri ka namin. Bless niyo po lahat na nakinig sa 10 ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating message sa ating midweek service. God bless you po at manalangin na lang po tayo. Pag-pray po natin ang ating pong ministry sa Kandon at ang lote natin pagkalob ng Panginoon. Yan din po yung mga tumutulong sa atin dyan. Of course, ang ating Mother Church, Pastor Sam, Ma'am Rina, and BBC Barani family, and si naman Nanay Perla, nagsusupport sa atin to yung pong mission sa or outreach natin dyan sa Santiago. Ano ho? Pray natin this coming Saturday na mag-umpisa ang ating music class, pagtuturo ng ukulele sa mga bata, enson, piano at guitar. Right? Ganun din po yung Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Estrel, Pastor Doug. Palain din sila ng Diyos, bigyan ng maayos kalusugan. And sina Nanay Dora. At ingat po kayo, Nanay Dora, saan po kayo naroon. At kita-kita po tayo. Uwi yata po kayo ng July. We are praying for your safe trip. And pag-pray natin ang kanilang pinagpipray na lote, 7 hectares na ma-resolve doon sa Court of Appeals. And ganun din po. Sina Tatay Jojo sa Colon yan na may mga bukol-bukol. And si Christopher, ang anak nila, may employee sa US Fire Department. Pag-pray po natin sila. And ganun din po, yung mga kapatiran pa natin, dyan sa Kandon, ang pamilya ng Mang Ninoy, salamat, nakarating ulit po kayo ng linggo, ang Digia family, let's pray for them. At pamilya ni Kuya Boyet, ang Rodriguez family. Ganun din po, yung mga sina Nanay Linda, Tatay Mante, Nanay Christy, and Nanay Emmy na maulaw-ulaw po iso na sa pag-pray natin. Dito po kami sa Batak, let's pray for our family here. Si Nanay po ay may kulibra at cyst sa kidney, gumaling din po, at si Tatay sa kanyang kalusugan din. Alright? At ang aming pamilya dito, si Kuya John, so Kuya Glenn, Kuya Lester, ang kanilang pamilya. Si Zeb, pag-pray po natin, may pneumonia rin po siya, naway tapos na po yung antibiotic, pero meron pa rin po siyang halak. Pag-pray po natin. At si Zek po ay sipon, ubo. And ganun din po, pag-pray po natin ang aming travel bukas na makarating po ay maayos ng Kandon. And kanina kasi umattend po kami ng School of Tomorrow seminar, yung tinatawag nilang Blitz. Kung hindi ako nagkakamali ay Basic Literacy Intervention Training System para po doon sa mga illiterate na magbasa. Sabi ng lecturer namin kanina, napakaganda, sabi niya is reading is not just a skill but a gateway for knowledge and understanding life itself. So yun po, kahit mga grade 10, 11, 12, illiterate, kaya napakaganda po ito. So let's pray na ma-adapt po natin. Okay? And pag-pray din po natin, sina Brother Rico dyan South Korea, sabi niya nga, more opportunities. And salamat dahil nakaka-church po siya ng Sunday. Answered prayer po tayo. Ganun din yung gusto nilang planong bilhin na lote doon sa Mangaldan. Pag-pray din po natin ang anniversary ng Mangaldan, Pilgrim Bible Baptist Church Mangaldan, sa kanilang anniversary sa August 15. Saturday po yan. Kaya alam po ako sa aming senior pastor, Pastor Sam, and pupunta po kami dyan. Okay? So, let's pray for their preparation. Ganun din po, ang mga may sakit dyan, sina Nanay Emmy, Nay Linda, at pagalingin rin po ng Panginoon. Pag-pray rin po natin sina Kuya Ate Lorelai, Kuya Wilbert, at ang pamilya po nila. Soon makapag-baptize po sila at naway makasunod din po sila sa Panginoon sa tubig bautismo. Okay? And let's pray po, maraming maligtas na kaluluwa pa dyan sa Kandon. By the way, yung ating church anniversary po ay either October 4 or 11. And sabi ni Pastor Sam kanina, sige titignan ko pa yung schedule ko sapagkat pupunta po sila ng Davao ng October. So let's pray na ang Diyos po ang mag-pray o magtulong sa atin sa ating pag-prepare ng anniversary. That's why you pray, you prepare, and promote. Mag-invite po tayo. Our goal is 100 people
for the upcoming second mission anniversary ng Canon Bible Baptist Mission dyan po sa Barangay San Juan Interior. And gamitin din po tayo, bigay po tayo ng tracts, mag-soul winning, mag-invite para sama-sama po tayo makita ang paglago ng gawain ng Panginoon. Ano po? And kung may mga prayer request po kayo, just put it in our comment section at siguradong ipagpipray po natin at ipagpipray po natin. Okay? So, so yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Mag-pray po tayo sabay-sabay. God bless you po. At see you po sa linggo. Pag-prayin po natin ang gawain sa linggo na maging matagumpay. Mag-invite po tayo at ma-bless po ulit tayo sa darating na Sunday 8:30 dyan sa San Juan Interior. Alright? So God bless you all. I love you all. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.